Hindi na ako, para sa akin. Mama, kanina nabanggit nyo, kailangan nyo po maging updated sa trending news and updates. And right now po, trending ngayon yung si Katrina and Alden. So, pwede po mahingi opinion nila or anong masasabi nyo sa tambalan nila, lalo ngayon. Parang dumog lagi yung mga mall show nila, nagkakasiksikan mga doors. Marami naman naniniwala na gusto silang maging ending. After nung Katniel. Marami rin namang Katniel na gusto, na umaasa pa rin at hindi pa rin nawawala ng pag-asa na magkakabalikan yung dalawa. So, ako nandun ako sa gitna kasi gusto ko ang Katniel, gusto ko rin ang Katniel. So, tsaka, sino naman tayo kung ano yung gusto natin? Paano kung hindi naman gusto ng may katawan, hindi pa? So, si Katrina at si Alden na makakasagot niyan. Pero natutuwa ako kasi nanganganak ang Katben fans. Lalo na ngayon, parang fully booked na yata. O sold out na yung tickets. Sold out na yung tickets. And November 13 pang showing. Pero, alam mo, that's a good news for the industry. Diba? Na, sumisigla na ulit. Diba? Gusto nang manood ng pelikula ang mga tao. Ang hirap na itulak na yun. Lalo na, ang dami ng kalaban ng mga pelikula sa sinihan. Yung mga streaming platform, di ba? Ayaw na nilang lumabas. So, parang ganun din dito sa Quizmosa. Na gusto namin hikayatin yung mga tao na buksan nyo naman yung TV nyo. Manood naman kayo sa Free TV. At yun, para yung Quizmosa manganak naman ng viewers. Hindi yung pagdating ko na lang sa bahay, panonoorin ko na lang sa YouTube. Pero streaming din po ito kasabay sa TV, sa TV5, YouTube. Hindi pa yata for now. Gusto pa na nilang sanayin siguro yung mga tao na nanonood sa Free TV. As far as I know po, no, ito po yung first ever project nyo with Kaotin Network. Yes po. So, tanong ko po kay Tonton, nung in-accept niyo po yung co-host role, no? Sino ba kausap mo? Kay Tonton. Tamo naman ako ng mga Congratulations na. Tapos binalik niya sa akin, di ba? Natakot siya eh. Natakot, nangitim siya. So yung question ko, nung in-accept niyo po yung co-host role, no? Did you ever worry about making biggest mistake, no? Now, following from your viral biggest beef steak, no? Or did you feel that the show was your biggest break po? Biggest break for me kasi nag-guest naman ako sa mga ibang TV show, sa mga ibang channel. So, nung inalok sa akin yung trabaho, sabi ko, okay, masaya ako kasi first time na dati hindi ka contestant, ngayon, ikaw yung co-host. Kaya maraming salamat kay Papa Ox tsaka sa mga kapatid natin sa TV5. Yeah, biggest mistake, no. Beef steak yun. Beef steak. Hindi mistake. Question naman para po sa lahat. Kung may isa po kayong chismis na gusto pong i-correct from sa inyo pong sarili, no? Ano pong chismis yun? Then, spill the tea po. Ano daw? Chismis. Ano raw yung chismis tungkol sa'yo na gusto mo i-correct? Siguro yung nakatira ako sa Jensen. Ayun kasi parang, ewan ko si nandito ba yung na parang nung pandemic daw, nasa Jensen ako nakatira. Nasa Cavite naman ako kasi basta alam lang nila kasi nag-aaral ako sa Jensen. Pero hindi ako nakatira doon, online. Yun lang siguro para sa akin. Iniyak mo ba yun? Ba't ikaw bigla nagtanong? Siya na lang. Ayun lang yung sa akin. Dinibdib mo ba? Tapos na nga. Nagkaroon ka ba ng mental health issue? Hindi, correct ko lang. Nasa Dasma lang ako. Nasa Cavite lang. Okay, ikaw naman. Ako naman yung sabi nila babae daw ako, hindi po. Hindi po ako babae. Rockstar po ako sa amin. Wala naman ako nababalitaan pa na chismis about me. Wala naman.
wala din naman. Okay. Kasi hindi, yung mga sinasabi nila sa akin, yung pang-ano, pang-bubugdog. Totoo naman yun. Yung Jesus yun. Kaya wala na ako i-correct. Yun. Ikaw, te. Naku, Parang ikaw madami. Ready na po kami, naka-roll na po, Oo, naka-record. nakakaloka. Hindi, ang dami-dami namang maling sa akin, interpretasyon, maling impression sa akin. Na hindi, ha? Half Brasilia pa daw. Half gaga? Hindi. Di ba ako na? Ako na, di ba? Kasi sa kayo, di ba? Bigyan ko kayo ng moment, ha? Hindi, joke. Anyway, hindi marami naman sa akin. Siyempre, may maraming, sa totoo lang, medyo kinakabahan din ako sa show na ito. Dahil meron din mga artista na hindi rin naman namin ma-please pag nag-showbiz update kami. Yung iba nagtatampo, yung iba nagagalit, ganyan. Wala naman kaming magawa. Dahil katulad din ng mga reporters na naririto, hindi naman din lahat ng reporters kaibigan ng lahat ng artista, di ba? So, yung misconception sa akin na buti nga tapos na yung patay na yung issue na ampon ko lang yung mga anak ko. Tapos na yun. Oo. Dahil minsan meron akong nabwisit ako one time dahil sa isang supermarket, binati ako. At kasama ko yung isang anak ko at sinabi niya ano yan, pamangkin mo? Hindi po. Adopted mo? Yung ganun. Sabi ko, pero babae pa naman yan. Parang gusto ko siyang gusto kong i-try sa kanya para magkaroon siya ng... i-try sa kanya na sabihin. Kala ko nang try eh. My God, I misinterpret niyo naman. Hindi, di ba? Minsan... Naka-Facebook live pala. Hindi, di ba? Anyway, yun, ano lang yun, ako iniisip ko na lang, itong mga bashers na ito, pag pinansin ko to, effective sila. Mararamdaman nila na effective sila kasi pinatulan sila. Di ba? Na relevant sila kasi pinatulan sila. So, hindi ko sila, I will not give them oxygen to breathe. Ika. So, bahala sila kung anong isipin nila sa akin. At maganda rin nagme-maintain ka ng bashers para, alam mo yun, may naapektuhan ka rin ibang tao sa presensya mo. Anyway, ayun, marami namang misconception sa akin. Hayaan ko na lang sila. Ano na, kuya? Okay na? Thank you po. Thank you so much for your question. Thank you rin ang maog sa mga shinare mo. And of course, we do have Tita Erlinda.